Guys, maayong udto. Time check 12:53 ng hapon. Maayong hapon sa inyong tanan, no? Sobrang init ngayon, guys, dito sa Jensan. Sobra. Di ba, Ate Hana? Napakainit. Sa'yo tong isa malamig, masarap. In fairness. Bumili ako dyan sa tapat, guys. So, sarap? Masarap? Ito ang anak ni Ate Hana dito sa laundry shop. Ang tawag ko sa kanya, Madam Gamay. Kaya para yan siyang madam. So, simula noon, ang tawag ko sa kanya, Madam Gamay na. So, ang trabaho niya, wala lang. Bigyan lang kami ng saya. So, dumaan ako dito ngayon, guys, kasi napagpasyahan ko na kailangan ko mag-brainstorm dito sa laundry shop natin na maliit. Okay. So, ngayon ay October 15. Mag-aalauna ng hapon. So, recently, meron akong problema dito sa laundry shop. Bumababa yung aming sales. Bumababa yung mga services, napapaservice dito ng laundry. So, kapag gano'n, medyo red alert yun, no? Kailangan natin pagtuunan ng pansin. Pero etong location ng aking laundry shop, sa lahat ng mga taga General Santos City na nagtatanong, at naghahanap kayo ng partner ninyo, kunyari nag-start kayo ng hotel ba dyan, or nag-start kayo ng any business na kailangan niyo yung laundry service, or kayo ba ay nasa area ng Katanggawan, ayan, pwede po akong mag-free pick up at saka drop off. Or ano ba, meron ba kayong spa, massage, kailangan nyo ng laundry service, pwede po sa akin. Yung laundry place ko ay nandito sa Kuya Sinuana. Ang laundry place ko po ay andito sa may Labangal area. Marami nagsabi, ay malayo pala, akala ko nasa bahay mo lang. Dito ko po siya nilagay kasi nung time na naghanap kami ng location, naisip ko na maganda kapag nasa community. Pero looking back at it, guys, I think mas maganda kung nilagay ko siya sa highway. Pero like I said, maraming learning sa negosyo, no? So itong aming laundry shop na maliit, tinawag kong Laba Labi. Ito po siya. Ayan. Laba Labi, mabilis, malinis, mabango. Maximum of 8 kilograms kada load. Strictly 8 kilo lang kada lunod. Salamat. And then, ang gumawa ng logo na to, kapatid ko, tinulungan niya ako. Ayan. So, eto guys, mag-iisang taon na kami ngayong coming February. So, sa February katapusan or sa March 1, kami ay mag-anniversary na. So, for anniversary, gusto ko sana yung customized na bag para sa Laba Labi. So far, wala pa akong nahanap. Kung kayo ay gumagawa ng ganyan, guys, at meron kayong pa-discount dyan, paki-inbox naman ako. Alam niyo yung parang hindi eco bag, yung parang waterproof na bag na plastic. Malaki, tapos meron siyang drawstring, tapos lalagyan natin ng Laba Labi na logo, no? Gusto ko yung ipamigay sa anniversary at ibenta na din kapag nasira or gusto nila ng extra. Kasi isang customer, isang bag as celebration ng ating Laba Labi Laundry Shop ngayong coming na February 2026. So ngayon, pagpunta ko guys, may dala akong laundry ng kapitbahay namin. Maraming salamat sa lahat ng kapitbahay ko na nagpapalaba. Alam nyo kung sino kayo, damihan nyo pa ang nabunon. Ayan. At syempre ako din, nagdala po ako ng labahin ko. Ayan, mga kumot naman yung sa akin. Then, ang location po ng ating area ay dito sa may Labangal. So, yan guys, paaralan po yan ng Labangal National High School. Nasa mismong kanto nito. Then, dito naman, busy din. Meron kaming tindahan dito. Meron din pala isdaan dito. So, pagkahapon, busy talaga siya. Pero, kailangan nating magtawag ulit ng mga customer na bago. So, kung meron kayong mga tips paano nyo pinapadami yung mga customer ninyo pag na-stagnan kayo, iyan nyo naman, i-advise nyo naman sa akin, guys. Wait lang, mag-inom muna tayo kay mainit. Sarap. So, ang sinasabi ko is, mababa yung sales namin lately. Actually, guys, ang Laba Labi na to, meron kaming manual sales record at saka computerized. Lahat naka-encode. So, yung gastos namin at profit namin every month ay strictly na naka-record. Okay? So, sa mga nagsasabi sa akin na, ma'am, ganito, nag-make sense ba yung negosyo mo? Madali ko kayong masagot kasi meron akong hard evidence, hard proof kung kamusta na yung negosyo natin. So, eto sa cellphone ko guys, meron akong access
Simula nagbukas kami March 1. Ayan, makita nyo ba? March 1. Ito yung aming sales summary, no? March, April 2025, May, June, July, August, September, then October. Ito yung pinaka-current namin, which is October. Ayan, medyo bakante pa yan siya kasi wala pa. Andito pa lang tayo sa October 15. Okay. So, meron kaming ganito na, records namin sa aming sales na talagang binabantayan ko siya every month. So, napansin ko, stagnant na kami. Ilang ilang buwan na din, siguro 3 buwan na. So, kailangan kong maghanap ng strategy para makakuha kami ng mga bagong customer. Kasi once na makakuha tayo ng bagong customer, may malaking chance na pwede natin silang makip for a long term. 'Di ba? So, katulad nito guys, last September, yung aming total sales is 54,697 pesos. Ayan. Oh. Ito ay sa 3 machine na namin ha. Machine 1, machine 2, machine 3 na na wash and dry na yan siya. So, 54,697 yung total sales namin for the month of September, which is last month. Hindi pa kasali doon guys yung expenses. Kailangang ibawas yung expenses. Expenses namin, 33,214 pesos. Ano yung mga expenses namin? Syempre yung gasolina, ginagamit for drying. Mga sabon natin dyan. Mga ano pa ba? Kasali sa expenses yun eh. Sabon natin, yung plastic bag ng damit, Fabcon natin. Yun yung pinakamalaki nating expenses. Yung renta natin, yung sahod sa staff natin, tubig, kuryente. So, total nakagastos kami ng 33,000. Basically, ang net profit namin for the month of September is 21,000 pesos lang. Okay? Or 21,483 pesos. Now, kung pupunta tayo sa August. So, eto, September yan ha. Sa August natin, medyo mas malaki yung net profit namin. 29,791. So, sobrang nagbaba talaga kami guys. From 29,000 August to 21,000 September. 8,000 yung nabawas talaga sa net profit. So, imagine. Tsaka ngayon na buwan na to, napansin namin, in 15 days na nag-operate kami, mababa talaga yung sales. So, sabi ko sa team ko, we have to talk about it, no? Kailangan namin buksan yung mga utak natin kasi sometimes we cannot just let that happen. Mahirap na ganun. Kailangan tayong maghanap lagi ng paraan to boost our sales. Kailangan natin gumawa ng racket. Pwedeng magbigay tayo ng promo, pwede tayong magbigay ng kahit na anong paraket natin dyan, para ma-consider naman tayo ng mga bagong tao na nagpapalaba. Kasi number 1 kalaban natin dito guys, mga competition. Mataas po ang competition ngayon sa laundry business. Sabihin ko sa inyo. Ayan. Imagine nawalan kami ng 8,000 pesos sa isang buwan. Ibig sabihin, nasaan ang mga client natin na yun? Saan sila nagpalaba? Saan sila nagpunta? Sinulot ba sila ng mga kapitbahay natin na may laundry business? Naglaba ba sila gamit ang kamay nila? Bumili ba sila ng washing machine? So there should be a lot of factors. Pero, ang gagawin natin para magkaalaman, tayo ay mag-o-offer ng promotion or bagsak presyo. Yun yung naisip kong gagawin natin. Pero bago ako magpabagsak presyo guys, gusto ko muna kausapin yung team natin dito, which is si Ate Hana at saka si Parts na din, kung ano yung kanilang feedback at saka advice para meron tayong brainstorm. Sabihin ko pa sana brainwash. Meron tayong brainstorm kasi losing customers sa maliit na negosyo na laundry shop na ganito, hindi po siya good news. It's a very, very bad news. Very bad. Ang difference ng sales natin is umabot ng ganun kalaki, yung net profit. That is super duper red alert. Okay? Minsan iniisip ko guys, paano kaya kung hindi na lang laundry business pala yung sinimulan ko? Ganon. Kasi iniisip ko pa din, at least, finocus ko sa negosyo, yung pera. Kasi yung pera ng negosyo na to guys, ito actually ay galing dun sa mga moment na katulad nito na kailangan natin pagtuunan ng pansin. So, andito ako ngayon, dala ko yung ballpen ko at aking notebook. Dahil kami mag-meeting ni Ate Hana. And then, mamaya,
i-update ko na lang kayo, no? And then, kung meron din kayong advice para sa amin, titingnan natin, guys, kung anong mangyayari. Alright, I guess I'll see you more on today's episode. Okay. So, 175 parts. Ano sana siya? Same sa atua. Like, 8 kilos na clothes. Oo. 175. So, kung 185 ta, 175 ang isa ni mo ka competitor. 150. Nga no 150 man parts. Unsa ilang machine? Kumaga flat siya, puti. Si ano na? May tag. Karing si puti siya parts kay Maytag. Maytag or Whirlpool. Puti. Karing si karing 180 175 unsa ilang machine? Para sa ni. LG ang machine. Para sa ni. Okay, sige. So karon, isample na ko ang July na month. Okay? Sa July 2025, naka 319 ta ka wash. 319 wash plus 317 na dry equals 636. Hindi, mali. Let's say, ang average lang akong kwaon ani ha, 319 o 317. Let's say, ibutang na ko siya sa 300. Guys, daan na ako sa palengke ng prutas. Si Miss Giselle po ay na-hospital. Bigla po siyang sinugod sa hospital. So, hindi ko pa alam ano nangyari. Mamaya ako pa malalaman. Pero, nasa hospital na daw siya ngayon. Naka-admit na. Bibili lang akong prutas para sa kanya. So, si Miss Giselle ay ang aking magsi-second year, 2 years na nagtatrabaho sa atin sa Mayumi Thailand Closet. Nag-absent na siya ilang araw na, tapos ngayon nabalitaan ko, isinugod sa hospital. So, titingnan natin, tatanungin ko kung anong problema at kung kamusta na. Pero bago tayo dumiretso sa hospital, bibili muna tayo ng prutas. So, samahan niyo ako guys, let's go. Unang prutas na bibili natin, orange. Magkano dito gang? 60. Atong malaki, 40. Etong cherry apple. 130. Kasi ang bili ko nito sa iba 150. Ay, sorry, dito tayo sa kabila. Hindi ako magbiling gulay ngayon. Dito tayo sa kabila, guys. Orange. Naghahanap si Chico meron siyang craving sa orange. Magkano dito? 8. Kiat-kiat, Jake. Kiat-kiat na yun. Ito ang kiat-kiat. Ito ang hindi kiat-kiat. Oo, mura dyan po kiat-kiat. Gani, maliit no, parang kiat-kiat. Pahingi po ako plastic.
Pahingi po ako plastic. Magkano dito sa cherry apple? Magkano? 160. Ang? Kilo. Oyster. 160 ang kilo? Malaki, maliit, isa-isa. 160 ang kilo? Oo. Pahiram ako ng plastic, please. Cellophane. Dalawa. Isa pa. Salamat. 8. Malaki, maliit, oyster. Maliit, no? Mahal gapon. Pila gahapon? Malaki, maliit. Malaki sa 20. Ingani kagamay? Si Chico guys, nagkaroon ng cravings sa orange. Kagabi, alas 3 ng umaga, nagising siya, naghahanap ng orange, pumunta sa ref. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, 20 ka peraso. 160 na to. Then, bilang din natin si Miss Joselle ng orange. Ayan. And then, haluan natin ng mangga. Wag ng saging kasi madaling mabulok yung saging. Lagyan natin siya mansanas. Magkano ang apple? Magkano dito? 27. Lagyan natin ng mansanas. Parang mas masarap tong mansanas. Lagyan natin ng dalawang piraso. So, eto siya guys. Ganito kalaki. 27. Dalawa. Ayan. May apple pa yata yung mga bata or wala na ba? Etong pear, magkano? 25 to guys. 25 pesos kada isa. Ito 27 pesos kada isa. Fuji. Ito naman 160 pesos isang kilo. Yung ating orange na maliliit is ito guys 8 pesos. So mas mahal daw kahapon ng orange sabi ni Kuya. 20 yan. Apat. Sa'yo dito yan. Akin din yan. Isang punta? 10. Oo, isahin mo lang bayad. Isang bayad lang. Hindi, sila po. 10. 30 lahat. Oo, 30 lahat yung 30 orange. times 8. Kaya si 54. Tapos eto 4. Kaya si 4. 208. 108. 402. 402. A few. Go. Okay. Pero related pa din siya sa Picos. Bakit ganyan ang Picos mo na? Yung iba lagi hindi ganyan, no? Akala ko nanganak ka na, hindi ka pa nga nagbuntis. Yan guys, andito na ako sa hospital. Admit si Miss Joselle kay medyo complicated ang kanyang Picos. Wala ako masyadong alam about Picos, pero ano ba? Ano ng Picos? Parang hindi normal yung hormonal imbalance. Parang yung period ni Miss Joselle ay hindi normal. And actually guys, nagpa-check up na si Miss Joselle last time. Binigyan na din siya ng gamot ng doktor. Kasi sabi ng doktor, pag ultrasound, sobrang kapal ng kanyang lining.
And then, kailangan yon ipanipis. So, binigyan siya ng gamot para maglabas yung mga dugo. Kasi hindi din daw yun healthy. It can actually develop to something serious. So, pag inom niya ng gamot, mga 1 week na ba? 1 week since nag-inom siya ng gamot. Mas nag-bleeding pa siya at sobrang sakit. Sa sobrang sakit, 3 days na yata daw sobrang sakit. Kaya nagpa-admit na sila ng partner niya. So, ngayon, andito kami sa hospital. Hindi pa daw niya nakikita si Doc. So, yung doctor niya is doctor din ni Madam Ten Gibbs. Doktor ko din yun kay Mayumi. At doktor din yun ni Ma'am Jinky Pacquiao. Kaya recommended, highly recommended. Kasi alam na alam niya yung mga ganitong galawan pagdating sa mga OB-GYN na mga issue. So, hindi ko alam kung mag-akyat si kuya mo. Sabi ko 215. So, ayan na guys. Nagdala ako ng prutas ni Miss Giselle para naman makapasok siya ng tamang vitamins sa katawan niya. Lalo na nandito siya sa hospital. Kaya sabi pala nila ngayon, may nagbalik na naman daw na case ng ubo na very contagious. Na sobra daw yan siya ka-contagious na kung nagdikit ako sa'yo, mapasa din sa akin. Tapos pag hindi mo ipa-check up agad, mag-ano siya, na hindi siya magamot ng antibiotic. Ubo. Parts. Guys, time check natin. It's past 4 PM na. Pauwi na ako ng bahay, guys. Parang pipikit yung mata ko kasi alas 3 ng umaga, nakagising na po ako. Parang feeling ko lang gusto kong i-on yung mga ilaw ng bahay. Kaya hindi na ako bumalik ng tulog. At saka si Chico din, maya-maya nagre-reklamo. Yung parang nananaginip siguro siya ba. So maya-maya din yung gising ko sa kanya hanggang sa nagsabi siya na gusto niya daw kumain. Alas 3 ng umaga ha. Sabi ko baka gutom nga naman talaga siya. Sabi ko gusto mo ba ng cereal or prutas? Sabi niya prutas daw. Pagdating doon naglakad siya guys. Pikit-pikit pa yung mata niya. Sabi, mama gusto ko kumain ng orange. Patay na kasi walang orange guys. Sabi ko anak walang orange. Tinapay na lang gawang kita sandwich at saka gatas. Pwede kasi akala ko gutom talaga siya. Alam nyo guys hindi sumagot. Dumiretso lang sa kama ulit. Sabi niya sa akin kung wala daw orange hindi na lang daw siya kakain kasi orange daw yung gusto niya. So bumangon lang siya para sa orange. Pumunta sa rep, sinamahan ko. Naghanap ako ng orange. Pag walang orange sabi niya don't worry, it's okay daw. He will go back to sleep na lang. So ngayon, nabili na lang ako ng orange sa palengke dahil nga nag-request talaga si Chico. Nawala yung craving niya ngayon sa watermelon at mangga. Napalitan naman ng orange. Pero sa kanila talaga ng mga anak ko, ang napakahilig sa prutas, si Chico po talaga. Malakas sila kumain lahat ng prutas pero si Chico times 2, times 3. Tsaka mga root crops, yun ang paborito ni Chico. Mga saging, kamote, kamuting kahoy, mga ganun. Gusto kong dumaan sa Kanto Parts. Pili ako ng red beans kung meron. Doon sa may mga gulay na area. I wanted to make chapati with the red beans para bukas ng umaga. Pero gagawin ko na ngayon kasi kailangang pakuluan yung red beans. Yun yung magiging breakfast ng mga anak ko bukas. Ugandan. At saka I think this week gagawa tayo ng Ugandan meal na tinatawag nilang pilaw. Kasi meron akong parts. Nasaan yung mga spices ko parts na nasa supot? Yung may marami pang laman nakakapit. Meron pa ba? Yung galing sa Uganda na bitbit ko. Diba ang last natin nabigay kina Tets. Nagbigay ako kay Rafi. So anyway, gagawa akong chapati guys. Isasama ko kayo sa paggawa ko ng chapati. Alam ko marami sa inyo yung gustong gayahin no. At talagang takam na takam kapag kumakain ako. Ewan ko ba sa inyo? Yung kanto-kanto na kainan natin na walang pakialam kung anong itsura natin pag kumakain, walang ka-finis-finis, walang ka-social-social. Talagang laway na laway kayo guys. Kaya okay, sige, kung yan ang gusto ninyo, kakain tayo sabay-sabay. Sabi nung isang nag-comment, kumain akong dragon fruit, sabi, ma'am, di ko napansin, tumutulo pala yung laway ko. Wala mga akong microphone nun na. Tapos yung isa sabi, ma'am, siguro iba ka talaga kapag kumain kasi bago ko pinanood yung video mo, kumain po ako, busog na busog ako. So, imposible na maglaway ako. Pero naglaway pa rin daw talaga siya nung kumakain ako ng dragon fruit. Guys, mabuti na lang at meron kayo, no? Kasi yung iba, judgmental sa atin. Ganito, pangkanto ka lang. Wala ka talagang ka-social-social katulad ng mga kapatid mo. Pero lumalaban tayo sa buhay dahil sa inyo. Mga taga-kanto, ayan. Hello mga taga-kanto. Nabago yung intro, no? But,
Again, pauwi na po ako ng bahay ngayon. Tina-target ko na makauwi ng ganito kasi yung mga anak ko ako'y nag-aalala sa kanila. Pero it has been a very, very productive day. I am quite sad para kay Miss Joselle kasi yan ang sinasabi ko sa inyo guys. I don't want any judgment sa inyo dyan, pero family is very important. And kapatid is a blessing. Having kapatid, very good kapatid, pagmamahalan ng magkakapatid is a blessing. It is a gift na pipiliin ko kahit ilang 10,000. Ilang thousand pa yung ibigay nyo sa akin. Pero pag 100,000, 1 million, medyo ibang usapan na yan. Kailangan kong i-reconsider. Mukhang pera pa rin talaga. Ipapalit mo ba yung kapatid mo sa 1 milyon or 2 milyong piso kapalit ng pagpapakulong sa kanya? Kausapin ko lang po yung kapatid ko, sabihan ko lang siya, tanggapin na natin yung 2 milyon. Hayaan mo, isurrender na lang kita. Hati na lang tayo paglabas mo. Total 3 taon lang naman. Ganun na. Klinte talaga. Sabihan ako ni Madam Tinigil, wala ka talaga, hindi ka maasahan na kapatid ba. Pero sana wag tayong umabot sa ganung point guys, kaya baka magkaalaman sino talagang mukhang pera. Ay naku, pag mapanood to ni Ma'am Sheena, tatawa yun. Ay, big shout out sa kapatid ko, eldest namin. Madam Sheena, we love you, we miss you. Bumalik ka na kasi kahit nakuripot ka, namimiss ka namin. Kahit kuripot ka sa amin, hindi sa mga pamangkin mo, sa amin lang. Tsaka magpapasko na sis, mag-prepare ka ng regalo kasi last year ang binigay mo sa akin second hand. Ngayon sana brand new na. A big shout out sa ikalawa naming kapatid, Madam Tets, na hindi pa pumasok sa mundo ng vlogging. Teacher po siya full time. Big shout out sa sarili ko, Princess Higa. Big shout out sa pang-apat naming kapatid, walang iba, Madam 10 Gifts, na ngayon ay nag-enjoy sa Vietnam. Pero disappointed siya. Alam niyo kung bakit? Nag-avail siya ng package ng tour sa Vietnam. Alas 2 ng umaga ang flight. Dumating sila sa Vietnam I think alas 4 ng umaga. Tama ba yung time calculation? Basta ang lapag nila alas 4 daw ng umaga. Pagdating daw nila ng alas 4 ng umaga sa Vietnam, diretso na daw sila tour. Ang pangit daw ng pakiramdam nila. Pagod na parang zombie mode. So hindi masyadong happy yung kapatid ko ngayon. But a big shout out to you. I miss you already. Come back ka na dito. Next time, hindi ako nagsisi na hindi ako sumama sa'yo kasi alam ko tataas yung listahan ko pag sumama ako sa inyo. Kaya ayoko ng ganun. So nagpaiwan ako guys. And big shout out sa ikalima naming kapatid, Boss Jean, na naka-assign sa hardware ni Madam 10 Gives. Ayan, sa ika-6 at bunsong kapatid namin na babae, Gulayan Tapart sa left side. Ika-6 at bunsong kapatid namin na babae, Madam Bibi, dahil ikaw ang pinakasipsip, ikaw ang isinama sa Vietnam at dahil birthday mo ngayon, okay lang, wag ka na magbayad, ako na mag-decide. Next, ikapito naming kapatid kay Freebie ng Cebu. Ayan, laban lang sa buhay kahit marami yung nag-tridor sa'yo lately. Huwag kang mag-alala, karma is coming. Believe in karma, alam ko yan, sigurado ako dyan. Huwag kang mag-alala talaga, hayaan mo na. And ang bunsong kapatid namin na nagbo-board exam, review for board exam, si James Kit. Ayan, maraming salamat at hindi mo kami binibisita. Binibisita mo lang ako pag kailangan mo ng pera, walang hiya ka. Bili tayo ng guys, ng beans. Wait lang, hanap lang tayo pera muna dito. May pera pa ba ako? Ayan, may 100 pa ako guys. Yeah. Gagawa tayo ng chapati. Ala, Princess Higa. Dito tayo sa may kanto namin. Dito ako nakabili ng ng beans dati, red beans. Hindi ko lang alam kung meron dun sa kabilang tindahan. Uy, maraming salamat Tita Eden sa aking sapatos. Apakasarap po isuot. Ayan. Ate, may red beans kayo? Oo. Wala ka na? Last time dito ako nakabili, no? Wala na. Bili tayo sa kabila, guys. Gang, may red beans kayo, gang? Red beans. Sana meron. Oh no. Puho. Puho, munggo lang. Walang red beans. Sa mall ko lang kasi nakita yung red beans eh.
Laban. Ay, hindi ako nakita. Wala silang red beans. Ikot daw tayo dito na side. Sa ibang tindahan na malalaki. Diretso ka. Sige lang. Diretso ka. Then turn ka right side. May tindahan na malaki sa unahan. Try natin sila. Yan ang nga bang sinasabi ko. Mahirapan ako sa red beans. Pero kung walang red beans, masarap din naman ang chapati sa tinapa. So baka this time tinapa yung natin. Gagawa akong chapati and then sardinas yung ipapares ko. Sardinas na ginisa, may kamatis. Masarap yan. Ngayong gabi, tutulo ang laway ninyo, guys. Alright. Dumaan ako sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Kumuha ako ng aking honey. Naiwan ko kasi ito nilalagay ko sa tsaa ko. Etong honey na to ay homemade product binibenta ng kapatid ni Maring Sara. Sa pinadala nilang honey. Ito, yan. Baka meron. Or wala din talaga. Parang wala. Sige, diretso. Saan nga yung mga gulayan dito? Kainis naman. Wala yan dito parts. Kasi dry dapat nasa gulayan. Then guys, pinipare ko nga pala tong aking check-up kasi schedule na ng aking check-up sa hyperthyroidism next week. Malalaman na naman ni Doc kung nag-normal ba yung aking resulta or abnormal pa din talaga. Alright. Salamat, nakakagawa tayo ng chapati. Ayun. Try mo daw back. Tanong ko lang. Ba yan? Hirap maghanap ng red beans dito. Pero parang wala ding sardinas, so magbili na lang ako sardinas. Ay, kare, bakal. Hello! Hi! 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 Hello! Bless, bless, bless! Bless, bless! Bless! Ano nangyari? Sleeper mo. Bless pa. Hello! Hello! Salamat po! Ay, did you get for you? Hindi man ako nag-buy ng anything. Meron tayong bread and chocolate. Ano nangyari? Why are you sad? So hot. Okay, I will spray here. Ban! Ilabas mo yung swimming pool. Dali na. Lagay ang swimming pool. Unsa na? Eat your snack muna. Ba't mo kasi nilagyan ng sprinkle? Lagay mo muna sa table. Pakikuha mo na ako ng swimming pool tsaka yun. Cute. Na-wet na si Tubani. Ako na lang. Ikaw na lang. Wag lagi mag-splash. Wag mag-splash lagi. But Tita Bunny won't do. Wash your nose kay dirty. Yay! Yay! Wow! Ang saya ni Mayumi ah.